magandang umaga po at welcome sa ating programa, My Morning Mana with Pastor OG. Nais ko po kayong i-welcome at pasalamatan sa umagang ito sa inyo pong pakikinig at walang sawang pagsuporta po sa gawain ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Roma. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 18. Roma, Kapitulo 8, versikulo 11 hanggang 18. Ito po pagkasabi sa ating salin. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyo, mga katawang mamamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin at muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at kung ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama ko, ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. This morning ay pag-uusapan po natin ang tawag na Spirit of Adoption. Atin pong nabasa sa ating binasa sa umagang ito that because Jesus was resurrected, it simply tells us that we will also be resurrected in due time. And since Jesus was in us, the Spirit that is within us will quicken our mortal bodies in due time. Ibig sabihin, kung tayo may mamamatay at hindi tayo makakaabot doon sa pagbabalik ng Diyos, tayo'y bubuhayin muli ng ating Panginoon. Sa anong paraan? Through His Spirit, sa pamamagitan po ng Kanyang Espiritu. Nabanggit din po na sinabi dito kung tayo'y nasa laman, kung tayo namuhay sa laman, tayo'y mamamatay. Pero kung tayo ay kinontrol natin yung mga gawa ng laman, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, tayo po ay mabubuhay. It is through the Spirit of God that we can fight the devil. So this morning, our topic is about the spirit of adoption, at yun po ang pag-uusapan ko ngayon sa umaga ding ito. Sabi doon, hindi tayo nakatanggap ng spirito ng pagkatakot, kundi spirito ng adoption. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. We become sons and daughters of God through the spirit of adoption. Inadapt tayo ng Panginoon. Hindi ito dahil sa sarili nating gawa, kundi sa awa, dahil sa awa at habag ng ating Panginoon, tayo'y ibinilang niya doon sa kanyang buong sambayanan. We receive the adoption of Christ, and we are called the true Israel, the church of the living God. We are the true Israel. It's not the physical Israel, hindi yung nasa kabilang dako, Tayo ang Israel. Dahil tayo yung naging bahagi ng pamilya ng Diyos, dahil tinawag tayo ng mga anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. We are this true generation of God dahil tinanggap natin siya ayon sa ating pananampalataya. At ang kagandahan pa ay sinabi niya ganito, dahil anak nga tayo, we can cry, Abba, Father, which is the closest calling that we can have to our Father, Abba. Napakaganda po, di po ba? It's a relational. At kung tayo man po ay anak, din tagapagmana tayo sa kaharian ng ating Panginoon.
Church of God, I want to challenge you. We have a Father who is greater than our literal father, who is willing to listen, to hear every plea that we have. Meron po tayong amang nakikinig sa atin. Ngayon, kung iniisip mo, ako'y iniwan na ng aking ama ko'y matagal nang namatay, I will tell you, ang ating amang nasa langit, kailanman hindi tayo iiwan. Kailanman ay hindi niya tayo tatalikdan. Patuloy siyang nagmamahal sa atin. Minsan pa po nagbabalik ang inyo pong lingkod upang i-present ko po yung ilang biblical truth, no? Sinabi ko po dito, we are priests and kings in this kingdom. We represent the kingdom of God in this kingdom of Jordan. Ano pong ibig kong iparating? Di po ba anak na tayo ng ating Diyos na dakila? At sabi ng Biblia, He is the King of all kings. Ibig sabihin, yung kings na yan, ikaw po yan at ako. Hindi lang yan yung kings ng mundong ito. We are the kings and the priests of God. We represent the kingdom of God in this nation. Ibig sabihin, we have to understand that God has given us this authority, this ear as His children. Nais ko iparating sa iyo, kapatid, that you are not an ordinary person. You are the children of the living God. Ang ganda pakinggan, no? Hari pala tayo. We are the priest. Kasi nga, hari ang ating ama. So of course, we can receive this title as prince and princesses, as kings, as queens. We are representing Christ in this kingdom. And I'm so thankful I'm part of this kingdom, which is not only literal, which is not literal but is spiritual in the sense. At paano yan nakuha natin? Binanggit natin kanina yung spirit of adoption. The spirit of adoption gives us an assurance of resurrection. Because we are adopted by God, and since Jesus was resurrected from the dead, we have the assurance that we will be resurrected in due time. Tayo po'y mabuhay maguli sa tamang panahon kung tayo man ay hindi makakaabot doon sa pagbabalik ni Kristo sa mundong ito. And that is a good promise that we will receive from Him. The good thing is this: the Spirit of God Himself will quicken these mortal bodies during the time that we will die and we will be resurrected. It's the Spirit of God. Adopted children will also be heirs of the throne. Yun yung magandang point. What do you mean, Pastor? Ibig bang sabihin niya, yaman ako, ay ganito, ganyan? No. It's not about money. Being children of God or being heirs of the kingdom of God, it's not about money. It's just a portion of all the things that the Lord has promised. Bakit? Hanggang doon lang ba nalilimitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa financial lang ba? No. Hindi po. When we said we are heirs of the throne, we have an access to every resources that the Lord have for us. Kaya po madalas kong sinasabi, if you can dream. If you can, if you have any wishes in life, if you have any desires for the fulfillment, for your fuller expression and expansion, do it. Why? Because the Lord has given it to us. Sabi nga ng Romans, kung babalikan niyo po yung Book of Romans na yan, no? Pagpatuloy niyo lang basahin yung Book of Romans, sinabi doon, if the Lord Himself did not, kung hindi niya nga in-spare, if He doesn't spare the Lord Jesus Christ, who delivered us up but delivered Him up for us all, how shall He not Him also freely give us all things? If dying on the cross, mga kapatid, ay hindi siya nagdalawang isip na ibigay yung sa atin, which is giving His all in all, how much more the things that we are asking? The small things that we are asking. What do I mean? Simple. Bakit tayo namumuhay ng kulang? Bakit tayo namumuhay ng, scarcity?
when God has a promise of abundant life. I want to challenge you once again. We have received the spirit of adoption. Therefore, claim your inheritance as a child of God. Claim it as a children of the living God. You have the spirit of adoption, and you are the children of the living God.